James chapter 3, verses 13 to 18. Continuation to ng last study natin. Ano yung pinag-uusapan last study? Dila. Yung? Yung fresh water, tsaka bitter water. Sabi, hindi dapat ganyan. Sabi. Pero ano pa yung context ng last week? Yung mga teacher, wag daw maraming mag-asam na maging teacher o leaders, no? Because theirs is the greater judgment, greater punishment. So we're gonna pick up from the on that context. 13 ESB, who is wise and understanding among you? By his good conduct, let him show his works in meekness of wisdom. Jewish believers na pa rin naman yung pinag-uusapan dito, no? Kundi kitang-kita mo yung pagiging parallel nito sa James 2. Sabi sa James 2, no? Faith without works is dead. Makikita natin to dito. Diba? Sinasabi dito, may wisdom kayo. Ipakita nyo yung wisdom nyo. Sa second part, tingnan nyo. By his good conduct, let him show his works in the meekness of wisdom. Sa first, who is wise and understanding among you? Punta tayo sa King James. Who is a wise man and endued with knowledge among you, or has understanding? Who is a wise man and has an understanding with knowledge among you? Let him show out of a good conversation or conduct his works. Patunayan nyo yung wisdom nyo ng works. Kapareho ng James chapter 2. Kita nyo? Kasi, ano ba nangyari sa James chapter 2? Yung mga mayayaman din sila, di ba? Hindi nila pinapansin yung mga mahihirap. Tinatawag nyong faith yan. Pakita nyo yung faith nyo. Di ba? Asikasuhin nyo, mahalin nyo. Care, show the works towards those who need it. Eto, 'di ba? May issue sila dito, yung mga matatalino. Nakotap na lang, mag-aral, no? Magpagalingan tayo, mamaya makikita natin, no? Binasa kanina, no? Merong bitter jealousy, envying. No, makikita natin yun mamaya na ganun ang naging tendency nila. Nagpapagalingan sila. Sinong pinakamagaling magturo? Wala na silang ngayon pakialam dun sa mga iba. Puro na lang, knowledge na lang, wisdom na lang. Mamaya makikita natin yan. Who is wise man and endued with knowledge among you? Yung wise, sophos. Ibig sabihin na skilled in letters, learned, expert in the word. So basically, the Christian teachers o yung mga theologians. So sinasabi dito, sino dito yung mga wise? Sino yung mga expert sa Bible dito? Expert kayo, ipakita nyo yung eksperto nyo by works with meekness of wisdom. So para sinasabi dito, mamaya makikita natin, wisdom without works is dead. Wala rin. Oo, makikita natin. Meekness, pruates, meekness.
Ibig sabihin lang nun, humility, meek disposition, gentleness of spirit. With out of good conduct his works with meekness of wisdom. Yun yung mga words dito. Mamaya, puro matatakel natin. Wisdom. The Greek word is Sophia. Ganda pala nung ibig sabihin ng Sophia. No? It means wisdom. Ibig sabihin basically wisdom. Broad and full of intelligence. Use of the knowledge of very diverse matters. Ang daming mga klase ng mga wisdom. Kunyari, mga knowledge of things, human and divine, no? Acquired by acuteness and experience, and summed up in maxims and proverbs, basic. Wisdom from science and learning. Wisdom, ito, the act of interpreting dreams and always giving the sagest advice, mga wise advice. No? Basically, mga earthly wisdom. Intelligence, evinced in discovering the meaning of some mysterious number of vision. Ito pa, skill in the management of affairs. Ito pa, the knowledge and practice of the requisites for godly and upright living. Pero ito yung wisdom na supreme intelligence such as belongs to God. Supreme intelligence. Parang sa James 1:5. No? If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. Sinasabi dito, kanino galing yung wisdom? Kay God. Pwedeng hingin. Kasi sa kanya galing ang wisdom. Tunay na wisdom yun, by the way. Superior wisdom. Verse 14, but if you have bitter envying and strife in your hearts, ano yung strife? Self-seeking. Basically, parang mga selfish, selfishness. But if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. Bitter. Yung word na bitter dito, ano siya? Parang sabi dito, it carries a sense of helplessness or a belief that things can't change. Napaka-extreme nitong word na bitter dito. Parang na siya. Hindi niya mababago yung sarili niya. Ganun ka-extreme. Ano yung hindi niya mabago? Yung envying. Ang gara nung Greek word, ngayon ko lang napansin. Zealous. Doon natin nakuha yung word na zealous. No? Envying. Ang ibig sabihin, an envious and contentious rivalry. Jealousy. So, yung bitter envying na tinatawag dito, it's a jealousy na hindi mabago-bago, parang wala nang pag-asang mabago. Tapos meron pang strife, self-seeking, erythia, contentious. Ano ibig sabihin ng contentious? Nakikipag-contend ka pa, no? Yun nga, yung in the context, nagpapagalingan sila. Contentious. Argumentative, confrontational, quarrelsome. Self-seeking.
So, maintindihan mo bakit ganito. Kasi ano sila, di ba? Mga Jewish. Rooted sila talaga sa ano nila, Judaism. Mga Jew talaga sila, mga religious. Remember, pinag-usapan natin to last time. Tapos, dala nila yun eh. Naging Christian sila. Parang yung ibang mga brethren natin na Catholic. Tapos naging Christian. Yung mga tradition nila as a Catholic, yung mga practices nila as a Catholic, hindi pa rin nawawala. Kasi nakagisnan na. Naintindihan nyo? Yun ngayon yung obstacle, sa totoo lang, as a believer. We have to get rid of ourselves off of the traditions na mga nadala natin dun sa, especially kung Catholic tayo dati. We have to get rid of those. Tapon na yun. Kaso sadly, may mga tao na they can't help it. May pagka-idolater pa rin. No? May pagka-judgmental pa rin. Kasi mga Catholic ganun eh. By works, no? Kayo, bakit kayo ganyan? Kayo. Pero believer na sila. Kasi ganun yung nakagisnan nila eh. Ngayon, ganun yung issue dito ng mga Jewish believers. Diba? Tandaan nyo yung mga Jewish, mga nagpapagalingan sila. May mga ranggo kung sino yung magaling na teacher. Diba? May mga damit pa sila na nagsasabi kung ano yung rank nila eh. Kung ano yung mga accessories na hawak nila. Kung gaano kataas yung suot nilang hat. Nagsasabi kung may mga jewelry ba na nakalagay. May title pa. Meron pang mga title sa gilid na ito si rabbi of the family of ganito. So, makikita mo dito na ganun yung issue nila. Na-caught up sila sa pag-acquire ng maraming knowledge and wisdom. Wala na silang pakialam sa love, sa work, sa care. Mga mahihirap, wala kaming pakialam dyan. No? Kitang-kita yun sa James chapter 2 eh. Diba? Na-caught up sila. Kaya meron silang yung nila, parang naitatak na sa puso nila yung word na yun, yung bitterness. Hindi siya yung bitter na ka-equivalent ng word na bitter ngayong panahon na to eh. Pero ito matindi talaga. Parang sakit na hindi mako-cure. Bitter envying and contentious or strife, self-seeking. Understandably kasi. Yung pinanggalingan nila. Yun ngayon ang inaano ni James na sinasabihan sila ngayon. No? Glory not and lie not against the truth. Glory. Kataw how may rejoice o feel good about oneself. Sinasabi niya dito, kung meron kayong bitter envy, mga jealousy, selfishness sa puso niyo, huwag kayong mag-rejoice. That's not something to feel good about. No? If you're doing that, you're lying against the truth. So kung meron kang, kunyari, sa tingin mo is you are knowledgeable, full of wisdom, you know the Bible, no? Tapos nagpapataas ka ng mo, no? Parang rank mo. You're lying against the truth. You're lying against the word. Yan sinasabi dito. And you're not supposed to rejoice or glory. That's good na may nalalaman ka. Pero malalaman natin bakit masama. Verse 15. This wisdom descended not from above, but is earthly, sensual, devilish.
o demonic. So, yung wisdom, the Sophia. This Sophia descended not from God. Hindi galing kay God to. Yung ganong klaseng wisdom. Sa tingin mo, wisdom siya, no? Pero, hinaluan mo ng bitter envying. Hinaluan mo ng selfishness. No? Hinaluan mo ng pagiging contentious. No? That's not from God. Don't think na binigyan ka ni God ng wisdom. No? Parang sa James 2, wag mo sabihing may faith kayo. Wag mo sabihing may faith kayo pero wala kayong works. That faith is dead. Huh? Yung context, di ba? Natatandaan niyo. Initsapwera nila yung mga mahihirap. No? Dito, ang iniitsapwera ng mga matatalino, mga full of wisdom is yung mga walang alam. Actually, kahit yung mga may alam, kinakalaban nila. They contend with them. Pagalingan sila ngayon. Dinala nila yung tradition nila na pagiging Jew. Dinala nila sa Christianity yun. Pagalingan. Hindi daw dapat yun. No? This wisdom descended not. Descended, ibig sabihin, bumaba. Hindi yung wisdom na yan bumaba from heaven, from God. No? Pero makikita mo dito na yung na nasa flesh pa rin. Na merong flesh at saka spirit. Dahil itong mga Jewish believers dito, they're being fleshly. Ano sabi? This is earthly, sensual, devilish. Earthly, napaka self-explanatory. No? Ibig sabihin of this world. Itong klaseng wisdom na to na may halong selosan, away-away, pagiging feeling na, alam mo yun, pagalingan. This is earthly. This wisdom is of this world. What kind of world is this? It's an ungodly world. So wag mo isiping that descended from God, from above. No? That's earthly. Ano pa? Sensual. Hindi nabasa ko yung ESV kanina. Hindi maganda yung ESV. Ano sabi sa ESV? Unspiritual. No? Parang ang layo niya sa tunay na Greek word eh. Pag nakita mo yung sensual yung word dito, ang sabi, principle of animal life. Animalistic. Instinctively animalistic. So, anong sinasabi dito? Itong wisdom daw na to, yung may pagiging contentious, pagiging selfish, may pagkahayop. Bakit ganun? Well, if you think about animals, what do animals do? They don't care about. Especially yung mga predator na animal, predator type na animal. Kunyari yung lion, wala silang pakialam sa buhay. Kunyari yung hog o yung baboy na may mga anak, papatayin nila yun, no? Makakain lang sila. Ganun yung idea sinasabi dito. Yung word na sensual. Hindi lang ang gara nung unspiritual sabi ng ESV. Pero it's crazier. It's like an animal. So ganun siya, 'di ba? Kunyari may wisdom kayo na wala na kayong pakialam sa iba. Gusto niyo na lang gumaling kayo, magpapagaling ako. No? Hindi ko i-share tong mga natutunan ko.
Ako lang nakakaalam nito. Naintindihan niyo? That's earthly, that's sensual, parang hayop. And ano pa? Devilish. Daimonides. Yun yung Greek word. Demonic. Daimonides. Resembling or proceeding from an evil spirit or demon-like. Ganun yung ano dito. Yung wisdom na yon, yung klase. Kapag ganun, may halong, alam mo yun, selfishness, inggit, no? Hindi lang inggit, bitter. Bitter envying. Ibig sabihin, alam mo yun, fixation. Bent. Kunyari kunyari ito yun eh. Kunyari meron kang kaibigan na meron kang iPhone 16, no? Yung kaibigan mo nagkaroon ng 17. Hindi ka ngayon mapakali. Ay, yung cellphone. Nakikipag-ano ba to? Bibili ako ng 18. May 18 na ako. No? Mas maganda yung 18 ko. Diyan sa 17 mo, luma na yan. Alam mo yun? Well, hindi naman siya inaaway nung ano. Hindi naman yun nakikipagkumparahan. Wala naman sa isip niya yun. Pero ito, alam mo yun, yun yung word na pagiging bitter. Nasa Greek word nun. Parang ganito yung mga teacher dito. Hindi naman sila inaano. Pero nakikiano sila. Feeling nila, alam mo yun, kinakalaban sila nitong mga ito. Nag-aaral si Gato. Kinakalaban ako nito ah. Naintindihan mo? Ganun yung issue nila dito. But guess what? Sabi dito, yung ganyang klase is not a wisdom from above, but is earthly, sensual, and demonic. Trifecta, no? Trinity. Earthly, sensual, animalistic, demonic. Verse 16, for where envying and strife is, there is confusion and every evil work. Nakabuntot. Chaos. Kapag merong ganitong klaseng vibe, may ganitong klaseng energy, may ganitong klaseng thinking as a believer, yung nakikipagkompetensya kayo sa isa't isa, guess what? May nakabuntot na confusion. May nakabuntot na every evil work. In confusion, akatastasia. Yung confusion. Ibig sabihin, disorder, tumult, commotion, disturbance, instability. May issue ngayon. Palagi na lang may ganunan. Kapag may palaging ganunan, ayun. Alam mo yun, hindi magkaroon ng peace. No? Dahil may envying and strife. No? Parang verse 15 din. No? 14, bitter, envying, self-seeking. May mga problema. 17. But the wisdom that is from above is first pure. Is first pure, then peaceable, gentle, and easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. So first, pure, hagnos. Pure from carnality. Ano yung carnal? Flesh. Basically, it's from God.
Walang halong input ng flesh. Walang halong jealousy, no? Walang halong bitter envying, self-seeking o strife. Ito talaga yung wisdom na galing kay God, no? Wala siyang it lacks sinful motive or attitude. Wala ng mga no, mga kung ano-anong halo na kademonyohan o selfishness o earthly, no? Walang gano'n. It really is from God. Second, peaceable. Shalom. It means not only the absence of conflict, but the promotion of good, of health, of good things to society. So, hindi lang siya basta-bastang peace, yung shalom. Narinig niyo na yung word na yun, di ba, Jay? Yung shalom, it means peace. Pag nag-greet sila doon sa Israel, ganun eh. Shalom. Ibig sabihin nun, parang peace. Peace be with you. Shalom, brother. You know? Pero again, yung meaning nga ng shalom is not just the absence of conflict. It's not just walang problema o walang peace, no? Hindi lang ganoon. Ang sinasabi dito, this is the kind of peace na nagpo-promote ng good. Nagpo-promote ng health, of good things to society. Kakaibang klase, no? So ito daw yung wisdom from above. First, pure, then peaceable. Ito yung peace na nagpo-promote ng good. Nagpo-promote ng walang conflict, walang away, walang contention, walang strife, walang envy. Naintindihan nyo? Third, gentle. Yung word dito na gentle, it means sweet. Reasonableness. Connected siya dun sa golden rule. Ano yung golden rule? Do unto others what you don't want to do to you. Do unto others what you want others to do unto you. Kung ano yung gusto mong gawin sa'yo ng neighbor mo, gawin mo rin sa kanila. That's the golden rule. So yung gentleness dito, ganun yung ibig niya sabihin. No? Parang mayroon siyang good intent. Yung pagiging gentle. Dito, easy to be entreated. Sa ESV, open to reason. Willing to yield. Open to reason. Hindi siya yung talagang, meron tayong mga hindi dapat i-compromise sa buhay natin as a Christian. Kunyari, hindi natin i-compromise yung mga command ni God. No? Pag sinabi ni God, ganito, hindi tayo magko-compromise. Hindi tayo magko-compromise on how to live our Christian life. No? Integrity of the scripture o yung honor of the scripture. Yung morality natin, hindi natin i-compromise. Pero, hindi ibig sabihin we're gonna be stubborn. Naintindihan nyo? May time na willing tayong makinig. Meron din tayong by God's grace na bigay ni God na skill na para malaman o may sensitivity tayo na malaman natin na pwede din tayong mag-back down. Pwede tayong makinig. Naintindihan nyo?
Ito yung ibig sabihin dito na open to reason. Hindi siya yung type na, alam ko na yan, wala, hindi mo ako maano, shut down ka. Naintindihan nyo? Let's reason together. No? Let's talk. No? Yun yung sinasabi. Ano next? Full of mercy. Full of mercy. Ang model natin sa mercy, sino? Si Lord. No? Si God. Si God, kahit anong kasalanan mo, papatawarin ka niya. So, ganito rin daw din sinasabi dito. Full of mercy. Yun yung ganun yung klase. Grabe, yung wisdom dito, ang daming laman eh. No? First, pure, peaceable, gentle, open to reason, full of mercy. And, good fruits. Full of good fruits. Ano yun? Mamaya pupuntahan natin yan. Pag nasa verse 18 na tayo. Ano pa sabi? Without partiality. Impartial. Sa chapter 2 ng James, tandaan nyo yung pagiging partial ng mga mayayaman. Na? Ibig sabihin, namimili. Na? Pasok lang natin kaibiganin lang natin yung mayayaman. Yung mahirap. Yan yung pagiging impartial. Kunyari, paano ka pa maging partial? Same thing sa 3. No? Yung yung mga teachers lang. No? Itong mga, kasi matalino ba to? May alam ba to sa Bible? O siya lang yung sama natin dito. Itong mga walang alam. Bahala sila dyan. Ganun na nangyayari dito eh. No? Pero sinasabi dito, impartial. Walang prejudice. No respecter of person. No? You're a believer, you're in. No? Hindi. Anong klaseng believer ka? New believer. Doon ka. Ikaw, mature ka na in the faith? Yeah. Okay, dito ka. Anong alam mo? Calvinist ka ba? Dito ka, Calvinist tayo dito. Ang gara, di ba? Hindi ganon. Impartial dapat. On next, and sincere. Ano na, Jay? Without hypocrisy. Without hypocrisy. King James? Sa King James, without hypocrisy. Simple, easy. No? Ibig sabihin, totoo ka. Walang pekean. Authentic. No? Pwede kang magtago. Pwede kang magpanggap na authentic ka, totoo ka. Pero grabe, God knows your heart. Naintindihan nyo? Pwede ako magpanggap dito na I care about you guys. No? But guess what? Kung may doon, kung fake, naintindihan nyo? Alam ni God yun, I'm gonna get in trouble. Wala kayo tatago kay God, yung hypocrisy na yan. Hypocrisy, yung Greek word niyan, yan eh. Parang stage performer, artista o ano. Yung mga artista, di ba, kunyari, nanood ka ng movie. Sa totoong buhay, hindi naman sila ganun. Kunyari, may kalaban, no? Bubugbog ng maraming mga hero sa no? Pero sa totoo, they're wimps, no? O no? Hindi totoo. Malalambot pala sa totoo. Na sa camera lang, mukha silang malalakas pag nasa screen na sila sa movie. No? Yung mga hypocrisy, no? Kunyari, no? You can fool people, but you're not gonna fool God. Pwede ka magpanggap na you care about people, no? Because you do this and that.
alam ni God na ano, and that's you're gonna get in trouble. No? Verse 18. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. The fruit of righteousness. Alam natin yung Galatians 5:22-23, fruit of the Spirit, na? Pero dito may panibagong fruit. Panibago o bago sa'yo. Fruit of righteousness. Fruit of righteousness. What is fruit of righteousness? It's good works towards people. Good works towards people. Fruit. Karpos. Kasi nabasa natin kanina sa verse 17. Full of mercy and good fruits. Yung fruits, karpos, ibig sabihin lang nun is, marami siyang meaning, literal na prutas, no? Pero ang meaning nito sa Greek, resulta. Bunga. Karpos, result, an effect. Ano? Bunga. Yeah, pero hindi literal na prutas. Hindi niya. Resulta. Parang pareho lang, di ba? Bunga, tapos result. Parang... Yung figure of speech, no? Kunyari, nagkaanak kayo, bunga ng pagmamahalan ni babae tsaka ni lalaki is, hindi sila nagkaroon ng literal na bunga ng anak ng prutas, si Mrs. Hindi. Nagbunga yung pagmamahalan nila. Ang resulta may bata. Result. So sabi dito, and the fruit of righteousness is sown in peace. Yung sown, spiro. Scatter, distribute. Scatter, distribute. Basahin natin yung NLT. Mas maano yung NLT dito. Mas maganda. And those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness. Those who are peacemakers, sino yung mga peacemakers? Basically, pag believer ka, dapat peacemaker ka. Sa Matthew 5:9, sabi, no? Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Si God, He brought peace on earth, no? Through His Son, by the gospel. So, siya dapat yung role model natin. Peace bringer. Peacemakers. Tayo to, no? Those who are peacemakers, dapat. Hindi ibig sabihin believer ka, peacemaker ka na. May mga believer na ang kukulit, nakipag-away. Kaya nga, may reward to eh. Matthew 5:9. They shall be called the children of God. Grabe. Hindi ito hindi ito yung, pag hindi ka peacemaker, you're not a child of God. Hindi ganun. So parang ano ka dito, magkakaroon ng special rank dito. Children of God. Peacemakers. Those who are peacemakers will plant seeds of peace and reap a harvest of righteousness. Pero ako pinaraphrase ko to yung verse 18. Ito yung paraphrase ko. The peacemakers will give out the effects or result of God's wisdom in righteousness. Ang gara eh. Ewan ko. Siguro kung isusulat nyo, maintindihan nyo. The peacemakers will give out the result of God's wisdom in righteousness. So ano yun? Good works. Good works. Done. The good works is done with the genuine intention of bringing peace.
Hindi mo gagawin yung good works para alam mo yun, makipagpayabangan ka, magpasikat ka, mag-show off, no? That kind of wisdom is not from God. Nakinabasa na natin yun. So, basahin natin yung teka. Ito yun eh. Ang proof, tandaan nyo to ang proof ng godly wisdom or divine wisdom. Ibig sabihin ng divine from above. Ang proof ng divine or godly wisdom is a life of good works or good conduct towards people. Parang yung kanina sa James 2. Ang proof na ang magva-validate ng faith is works. Same thing, ang magva-validate ng wisdom sa mata ng Diyos especially, ang magva-validate ng wisdom is good works towards people. Ngayon kung may wisdom ka na tinatawag at wala kang pakialam sa tao, naintindihan nyo? Yun yung sinasabi dito. That's nothing. Basahin natin yung verse 13 ng NLT. Basahin mo, Jay. 13, NLT. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life, doing good works with the humility that comes from wisdom. Yung, tindihan nyo. If you are wise and understand God's ways, prove it. Patunayan mo, paano? By living an honorable life, doing good works, with the humility that comes from wisdom. So makikita mo dito, mapapansin mo na yung kung sa chapter 2, no? Yung faith, parang synonymous sila ng faith at saka wisdom. Patunayan mo na may faith ka. Patunayan mo sa tao, no? Hindi kay God. Alam ni God yung puso mo, di ba? Pinag-aralan natin. Patunayan mo, pakita mo sa James chapter 2, no? Mayayaman, patunayan nyo na may faith kayo. Take care of the poor. No? Huwag nyo lang sabihin goodbye. Be well. No? Bigyan mo ng pagkain, bigyan mo ng damit. Nasa James 2, di ba? Anong profit yon, di ba? Tandaan nyo. Ngayon, ito rin, dito rin. Yung wisdom, patunayan mo. Patunayan mong from above yan. Kanino mo papatunayan? Sa tao. I-validate mo yung wisdom na yan. Mapavalidate yung mga tao. They can validate that with your good works. Ito pa, sa NLT, no? Prove it by living an honorable life. No? Kunyari, may ano ka, no? Sabi mo, may wisdom ka from God. Tapos you live a dishonorable life, no? Yung buhay mo, ang baboy ng buhay mo. Kung ano-anong pinaggagawa mong earthly. Demonic. That doesn't validate the wisdom. Yung wisdom mo is grabe. Pag napag-aralan mo yung James 13, James 3, malalaman mo na yung mga ganong klaseng wisdom is not from God. Sadly. Naintindihan mo? Again, we don't use that to judge the individual. No? Yung wisdom mo, earthly, selfish, demonic. Earthly, sensual, demonic. You're not saved. Naintindihan niyo? The same way yung faith. Faith without works, you're not saved. Hindi ito ginagamit para ipang-judge. Tandaan nyo. Pero ginagamit to sa mga Christian
para i-correct yung mga ways natin. Naintindihan nyo? Hindi para mang-judge. This is gonna be used for admonishing, for edifying, no? So, sinulat ko dito. Pag good teacher or leader, it's not about yung good at teaching, no? Hindi lang it's about being knowledgeable. It's not about having wisdom, no? But it's also about caring for others. Mauuwi sa love. Yun yung tinuturo sa atin, di ba? Pinag-aralan natin first John, di ba? Yung command ni God, love one another. May wisdom ka, may faith ka, pero di kayo nagmamahal. You don't love the brethren. Wala. Ha? So, ang lesson so far dito sa James is a lesson of love. Kapartner dapat yun ng faith. Kapartner din ng wisdom. Kunyari, yung faith, no? Anong sabi? Yung greatest commandments, no? Believe God. Kunyari, saan yun? 1 John, no? 1 John chapter 3 ba? 1 John, basahin natin. 1 John 3, ano ba? 23? Basahin mo, Jay. 1 John 3:23. King James. Aha. And this is his commandment, that we should believe on the name of his Son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandment. Nakita nyo? We must, nasa NLT ako. King James. That we should believe on the name of his Son, Jesus Christ. Doon ngayon yung faith. And love one another as he gave us commandment. Diyan ngayon yung works. Naintindihan nyo? Yung faith is for the Lord Jesus Christ. The belief. Love one another command. Ano? How do you obey that? Works. Kailangan mag-profit yung brethren natin from us. Na? Show them love. Hindi lang yung love na, bye. God bless you guys na lang. Naintindihan nyo? Parang yung sa James 3 nga. Diba? Hindi lang wisdom. No? Show. Parang yung sa verse 13. Nakita nyo kanina. No? Balik tayo sa verse 13. Yung NLT. If you are wise and understand God's ways, prove it by living an honorable life. Doing good works with the humility that comes from wisdom. Itong wisdom na to, Sophia, from God. Malinaw.